Kabanata 2536. Mga text message mula sa mga tagapayo ng militar. Sa mga mata ni Surui. Ang strategist ay palaging walang talo at walang talo. Hindi pa niya nakikita ang strategist kapag mahina siya, at hindi pa niya nakitang pinahirapan ng sakit. Hindi kayang magmukhang bewang. Sa oras na ito, ang dibisyon ng militar ay nakahiga sa damuhan tulad nito, ang itim na damit na orihinal na napakalaki ay basang-basa sa pawis, at ito ay mahigpit na nakakabit sa katawan. Bakit ang impyerno ay masakit sa oras na ito? May malalim na pakiramdam ng ayaw sa mahinang mga salita ng tagapayo ng militar. Ilang saglit na nakahiga sa lupa ang sarhento. At tila pinagaan ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos ay inilabas niya ang mobile phone sa kanyang bulsa sa sobrang hirap. Gayunpaman, ang kanyang mga daliri ay tila nang hihina ngayon. Na tila hindi niya magamit ang mobile phone. Hindi ko mahawakan, pero kinuha ko lang ito sa bulsa ng pantalon ko at ilang beses kong ibinaba. Nanginginig ang mga daliri. Ang military advisor na dating sobrang makapangyarihan ngayon ay mukhang mahinang parang bata na walang kakayahan sa pagprotekta sa sarili. Ang isang random na tao na hindi nakakaalam ng kung fu ay maaaring tuluyang mawala sa mundong ito. Walang mga militar na tagapayo na protektado ng mga mandirigma ng Sun Temple sa paligid, at sila ay nasa pinaka-kritikal na sandali. Sa oras na ito, dinala ni Victoria ang matangkad na itim na Blanqui sa master bedroom sa ikalawang palapag ng villa. Ngayon sabihin sa akin, nagsimula ba ang iyong mga tao sa paghahanap mula dito? Malamig na sabi ni Victoria. Si Blanqui ay mukhang simple at tapat pa rin, at hindi ko alam kung paano ang isang taong may ganitong karakter ay maaaring maging pinuno ng isang maliit na pangkat ng mersenaryo. Napaghusgahan na niya mula sa ugali ni Victoria na malamang ay ilalabas na ng panganay na ginang ang galit nito. Oo, Miss Victoria. Nagsimula na kaming maghanap ng mga bakas sa silid na ito dahil namatay ang mga kasama ko sa silid na ito, nauutol na sabi ni Blanqui, mukhang medyo kinakabahan. Ang iyong mga kamay ay naghahanap lamang ng mga bakas ng koridor, hindi mo ba naisip na ang kalaban ay maaaring pumasok mula sa balkonahe? Galit na sabi ni Victoria. Pinunalang siya ni Surui dahil sa bagay na ito. Natural na kailangan niyang ilipat ang damdaming ito, at si Blanqui, na hindi maganda ang lagay, ang naging pinakaangkop na bagay na may bulalas. Napakamot ng ulo si Blanqui gamit ang kanyang malaking kamay na parang pamaypay. Naisip namin ang sahig na ito, Miss. Naglakad siya patungo sa balkonahe, itinuro ang sahig, at nagsabi. Wala kaming nakitang bakas mula rito, kaya hindi dapat umahan mula rito ang mamamatay tao. Anong international joke ang ginagawa mo? Tapos hindi ka titingin doon. Tumingin sa damo, may bakas ba? Galit na sabi ni Victoria. Ang taong ito ay mukhang simple at tapat, ngunit sa katunayan ang sagot ay umiwas. Nakahanap na si Surui ng mga mantsa ng dugo sa damuhan, ano itong Blanqui shirt? Miss, ang sabi mo hindi namin inaasahan ito. Sinabi ni Blanqui, at nagsimulang mag-set up ng isang gawain sa paghahanap para sa damuhan gamit ang walkie-talkie. Galit na sabi ni Victoria, kalimutan mo na, huwag kang mag-alala tungkol dito, mag-ingat ka lang. Oo, sabi ni Blancy. Gayunpaman, mas mabuting ipagdasal mo na makahanap ka ng isang tagapayo, kung hindi, walang sino man ang makatiis sa galit ni Lord Helios, sabi ulit ni Victoria. Ang sinabi niya ay hindi isang pagpuna, ngunit isang katok, kung tutuusin. Itong si Blanqui at ang kanyang mga subordinate ay hindi miyembro ng Temple of the Sun. Kahit na sila ay lumaban ng husto, hindi nila sinubukan ang kanilang makakaya, paalalahanan. Tatawagan ko muna si Kuya. Napabuntong hininga si Victoria, alam niyang hindi makakatulong ang magalit sa Blanqui na ito, at ang lahat ay kailangang maghintay sa pagbabalik ng opisyal ng militar. Sa oras na ito, ang opisyal ng militar na nakahiga sa damuhan ay nagawang ilipat ang telepono sa kanyang mga mata. Nanginginig ang mga kamay, pinindot niya ang power button. Marahil ay nataman ang telepono, at pinindot ng opisyal ng militar ang power button ng maraming beses, ngunit walang tugon, at hindi naka-on ang screen. Damn it, it's bright. Walang magawa ang military advisor. Sa oras na ito, nang walang maskara, ang kanyang mukha ay nakalantad sa hangin. Marahil dahil sa matagal na pagkawala sa araw, ang kanyang balat ay nakakasilaw na puti kung titingnan sa gilid. Tila narinig niya ang paghihimok ng military advisor.
At ang military advisor ay ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pagpindot sa power button ng 20 beses ng sunod-sunod, at sa wakas ay umilo ang screen. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng sarhento, marahil dahil sa sakit, ang kanyang mga labi ay sobrang putla at walang dugo. Tawag. Huminga ng malalim ang sarhento, at saka nagsimulang pinindot ang dial button. Ang ipinapakita sa screen sa oras na ito ay ang pangalan ni Victoria. Tinatawagan niya si Victoria. Gayunpaman, hindi man lang narinig ng strategist ang tono dahil automatikong ibinaba ang telepono sa sandaling i-dial niya ito. Anong problema? Masamang signal. Tiningnan ng strategist ang signal, halatang bumalik na ito sa full status. Sa madaling salita, itong labanan para sa komunikasyon, natalo si Clint. Ang internasyonal na komunidad ay maaaring higit pang makialam sa hindi pagkakaunawaan sa DeFrance. Gayunpaman, dahil puno na ang signal, bakit hindi pa rin makagawa ng mga papalabas na tawag? Ilang beses na sunod-sunod na tumawag ang strategist, ngunit automatiko niyang ibinaba ang tawag pagkatapos ay dial ang numero. Isang problema lang ang maipapaliwanag nito, iyon ay sira ang mobile phone ng military division. At least, sira ang call function. Talagang tumagas ang bahay at umuulan magdamag. Ang strategist ay hindi nakipagkasundo, kaya muli niyang idinial ang numero ni Surui, ngunit ang resulta ay pareho. Hindi makalusot, hindi makalabas. Gaano man kalakas ang dibisyon ng militar. Hindi niya naiintindihan kung paano ayusin ang isang mobile phone na may sira na function ng tawag. Kahit na alam niya kung paano ito ayusin. Sa kanyang pisikal na lakas at nanginginig na mga kamay sa oras na ito ay ganap na imposible. Hindi ang maselang gawaing ito. Resignation lang ba? Nag-isip sandali ang strategist, inayos ang telepono sa interface ng text message, at nagsimulang i-edit ang text message. Ang pag-asa ay ipapadala. Habang nananalangin sa kanyang puso, tinapik ng strategist ang touchscreen at patuloy na nagtatype. Gayunpaman, dahil halos mawala na siya ng lakas, palaging nanginginig ang kanyang mga daliri, kaya madalas ay hindi niya makontrol ang direksyon at palaging maling titik. Sa kasamaang palad, ang strategist ay maaari lamang tanggalin ito palagi at paulit-ulit ito. Mukhang napakatigas. Kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang eksenang ito. Tinong mag-aakala na ang mga military advisors na nag-estratehiya at nananalo ng libu-libong milya ang layo tuwing weekdays ay nasa ganoong kahirap na sitwasyon sa oras na ito. Matagal bago nag-atubili ang strategist na mag-type ng linya ng mga salita, at kahit ilang letra ay mali. Gayunpaman, kahit na, ang maling liham ay hindi nakakaapekto sa pagbabasa, at kung natanggap ito ni Victoria, dapat niyang maunawaan ang kahulugan. Ayon sa nakagawiang estilo ng strategist sa paghahangad ng pagiging perpekto sa lahat ng bagay, tiyak na itatama niya ang mga maling titik na ito, ngunit ngayon, wala na talaga siyang lakas. Napakahirap magpadala ng text message sa oras na ito ng isang sobrang dalubhasa na kayang lumipad sa ibabaw ng mga pader at dingding sa mga karaniwang araw. Nakakaloka talaga ang gap na ito. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari, muling natupad ang pariralang, ang bahay ay tumutulo sa kalagitnaan ng gabi. Tulad na lang sa China, maraming tao ang nag-iisip na sa tuwing malas ka, hindi ka dapat masyadong ma-depress, dahil baka mas malungkot pa ang mga susunod na mangyayari. All unfortunate incidents come in one go, hindi na ito bago, ganito na ang military division ngayon. Nang pipindutin na ng opisyal ng militar ang send button, nag-black ang screen nitong damn mobile phone at automatiko itong nagsara. Panipi. Tiraway ang pasensya ng strategist, pakiramdam ko hindi ako makapagsalita sa sandaling ito. Sa wakas ay na-edit ko ang isang text message, ngunit ngayon ay automatiko itong nag-off. Anong klaseng international joke ito? Ilang beses niyang pinindot ang power button ng magkasunod, at saka muling bumukas ang screen ng telepono. Mukhang hindi nawawala ng kuryente ang telepono, ngunit ang system ay lubhang hindi matatag, ang takip sa likod ay basag, at maaaring nagkaroon ito ng malubhang epekto noon. Pawis na pawis ang sundalo. Patuloy na mag-type ng mga titik gamit ang nanginginig na mga daliri. Napakahirap na, at talagang nakakapanghina ng loob na gawin itong muli. Habang ang dibisyon ng militar ay nagpupumilit na magpasok ng mga text message, nagsimulang tumawag si Victoria. Kuya, naihatid ko na lahat ng hinihingi mo.
Natanggap mo na ba ang balanse sa account ng kumpanya? Tanong ni Victoria. Dumating na ang pera, sabi ng kabilang dulo ng telepono. Victoria, nag-aalala ako sa'yo. Nabasa ko sa balita ang nangyari sa De France. Kamusta ka ngayon? Kumiti si Victoria. Ayos lang, mahal kong kapatid, ligtas ako, kung tutuusin, napakalaking listahan, natural sa akin na tingnan ito ng personal, ngunit hindi ko ito inaasahan. Nag-alinlangan siya, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mapait. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang kabilang dulo ng telepono ay nagsabi. Hiniling ko sa iyo na pag-usapan ang malaking bagay na ito, ngunit sa huli ang armas na naibenta ay talagang naglalagay sa iyo sa isang mahirap na posisyon. Lahat ng ito ay problema ko. Sa bahagyang buntong hininga, tila inis na inis ang kapatid ni Victoria, at may matinding pag-aalala sa boses nito. Si Victoria ay orihinal na pumunta sa islang ito upang makipag-ayos sa isang deal sa negosyo. Sa katunayan, nang sabihin niyang negosyo ang pinag-uusapan, talagang tinititigan niya itong batch ng mga paninda para sa paghahatid. Ayon sa kanyang antas, mayroon na siyang napakataas na katayuan sa Royal Military Industry Group. Ang partikular na negosyong ito ay hindi nangangailangan ng kanyang pagharap ng personal. Gayunpaman, dahil talagang malaki ang order na ito, hiniling sa kanya ng kapatid ni Victoria na si George Hill na pumunta ng personal sa De France na ito. Sa simula, hindi masyadong humanga si Victoria sa desisyon ng kanyang kapatid, ngunit dahil pupunta rin dito si Surui at ang military advisor, sumunod siya. At ang dati niyang kliyente ay eksakto, Klim. Ang mga armas na ibinebenta ng kanyang grupo ay ginamit lahat ni Klim para magsagawa ng kudeta. At ang kudeta na ito ay mahigpit na nakakulong kay Victoria. Kahit si Surui at ang military division ay nasa panganib. Kaya ngayon hindi talaga alam ni Victoria kung paano ito haharapin. Kuya, hindi ko muna sasabihin, ako na bahala sa sarili ko. Pamantong hininga si Victoria. Sa hinaharap, hindi na ako muling pupunta sa impyernong ito. Siya ang dahilan para gawin ang tawag na ito ay upang iulat ang kaligtasan sa pamilya upang hindi sila mag-alala sa kanilang sarili. Pagkababa ng tawag, binuksan ni Victoria ang kanyang telepono at may nakitang text message dito. Natuwa siya agad. Kasi, ang text message na ito ay ipinadala talaga ng military division. Isa akong strategist. Kaya lang, nang makita niya ang mga salita sa itaas, nagulat si Victoria. Sa screen, nakalagay Victoria, iyong 5 tao, pinatay ko sila. Sa sandaling ito, isang malaking lamig ang bumangon mula sa lumbar spine ni Victoria at kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap. Kabanata 2537. Isa itong bitag. Ang text message na ipinadala ng military advisor ay nagpapakita ng napakahalagang mensahe. Kung ang text message na ito ay talagang nagmula sa isang militar na tagapayo, kung gayon ang resulta ay napakasimple. Wala talagang mamamatay tao. Pinatay ng strategist ang 5 mersenaryo na nagpoprotekta sa kanya, pagkatapos ay tumalon mula sa balkonahe at umalis dito. Kung ito ay batay sa kadahilanang ito, kung gayon walang bakas ng pagsalakay ng dayuhan sa silid, kaya maaari itong lohikal na ipaliwanag. Gayunpaman, bakit ginawa ito ng strategist? Iniwan niya ang 5 taong iyon, halatang protektahan siya. Ngunit pinatay niya ang mga taong ito. Anong nangyayari dito? Maaaring may isang dahilan lamang. Ibig sabihin, ang 5 taong ito ay lumalaban sa kanya. Bakit sila dehado ng strategist? Anong dahilan? Anong posisyon? Ang matinding lamig ay patuloy na kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig ni Victoria. Nakaisip siya ng isang napakadelikadong posibilidad. At ang posibilidad na ito ay hindi kailanman lumitaw sa kanyang isip. Mahigit 10 segundo ang katahimikan, at tila nanginginig ang mga kamay ni Victoria. Habang iniisip mo ito, mas nag-aalala ka, lalo mong iniisip ito, mas nagiging takot ito. Miss Victoria, anong nangyari? Sa oras na ito, ang boses ni Blanqui ay nanggaling sa likuran. Mahusay na ginawa ni Victoria ang pagbabalat kayo nito. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono upang matiyak na naaalala niya ang lahat ng mga titik. At pagkatapos ay naklik ang forward button na tila hindi sinasadya. Sa mobile phone ni Victoria, may contact sa taas, ang pangalan niya ay Apollo. Hindi nagatubili si Victoria na direktang ipadala ang mensaheng ito kay Surui.
Pagkatapos, bigla niyang inilagay ang telepono sa kanyang bulsa, dahan-daang tumalikod, at sinabing, kakatawag ko lang sa kapatid ko. Actually, walang nakakaalam na pagtalikod ni Victoria ay nakaakbay na ang kamay niya at hawak niya ang pistol. Sa oras na ito, gumawa si Victoria ng walang kondisyong pagpili maniwala ka sa strategist. Bagamat pinatay ng strategist ang kanyang mga tao, ang mga taong iyon ay pansamantalang nasa ilalim ng kanyang kontrol sa pangalan. Laging tatandaan ni Victoria na noong natabunan siya ng panginginig ngayon, anong karanasan. At ngayon, sa silid na ito, sino ang makapagbibigay sa kanya ng labis na lamig? Walang duda. Kung totoo ang sinabi ng strategist, para kay Victoria, ang isla ng De France ay isang well-laid trap. Damn it, isa itong bitag. Ito ay isang patibong. Ang text message na ito mula sa military advisor ay nagpaalala kay Victoria sa pinakakritikal na sandali. Sa mundong ito, bukod sa ilang malalapit na kasama sa bisig, kahit ang mga miyembro ng pamilya ay hindi madaling maniwala. At saktong paglingon ni Victoria, bahagyang ngumisi ang Blanqui. Kaya lang itong lalaking ito na napakasimple at tapat sa hitsura kapag weekdays, ang ngiti na ipinapakita niya sa oras na ito ay talagang nagdudulot ng isang mabangis na pakiramdam sa mga tao. Parang impyerno. Bago tuluyang nahugot ang pistola ni Victoria, narinig niyang sinabi ni Blanqui. Mahal na binibining Victoria, mangyaring huwag gumalaw. Ang pangungusap na ito ay mula sa makapal na pagsasalita sa labas ng makapal na labi, ito ay lubhang hindi naaayon. Sa mga ganitong pagkakataon, sa wakas ay hinubad ni Blanqui ang kanyang peking maskara. Ang lahat ng simple at tapat ay upang pagtakpan ang kasuklam-suklam sa ilalim ng maskara. Pagkatapos, may baril na sa dibdib ni Victoria. Humisi si Blanqui, na nagpapakita ng maputlang ngipin. Dear Miss Victoria, nasisiyahan ka ba sa proteksyon na ibinigay namin sa iyo nitong 2 araw? Nakangiting sabi ni Blanqui. Kaya lang, habang sinasabi ito, sinundot ng lalaking ito ang dibdib ni Victoria gamit ang nguso. Pinagmamasdan ng tuktok ng bundok na pinatag ng nguso ng baril, ang ekspresyon ni Victoria ay natatakpan ng manipis na ulap, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Damn bastard, alam mo ba ang ginagawa mo? Sinabi ni Victoria, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tinubukan ni Victoria na panatilihing kalmado ang kanyang boses, alam niya, sa oras na ito, kung hindi ka kumalma, maaari kang mawala ng tuluyan sa iyong buhay. Sa oras na ito, walang makapagliligtas sa kanya. Si Surairen ay nasa labas pa rin. I wonder kung nakita niya yung text message na pinasa niya. Miss Victoria, napakaganda mo. Ang kahangahangang arko na ito ay nakakaakit. Napatitig si Blanqui sa dibdib ni Victoria. Ang magandang babaeng matagal na niyang pinagnanasaan, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magsimula. Ngayon, kaya na niya sa wakas, paanong hindi siya kikiligin. Sa pagtingin sa malaswang mga mata ng kabilang partido, bumangon ang galit sa mga mata ni Victoria. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Napatingin si Victoria kay Blanqui, ang lamig ng boses nito na para bang may maipapalamig. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Nakatutok sa kanya ang baril ng kalaban sa sobrang lapit. Kahit na dumating si Surui. Mahirap siyang iligtas sa kabanata. Ngayon ay wala na talagang kinalaman si Victoria dito. Mahusay na paraan. Mabagal lang ang pagkapatas. At umaasa na lang na ang kabilang partido ay hindi magpapaputok ng ganoon kaga. Gayunpaman. Matapos magkaayos sa nakalipas na 2 araw. Natuklasan din ni Victoria na ang Blanqui na ito ay talagang isang nakatagong master. Hindi lamang ang kanyang pagiging mamarkahan kundi pati na rin ang kanyang kapit kamay na lakas ay medyo nakakatakot. Hinahabol niya si Marshall kagabi, noong subordinate siya. Para siyang naghihiwa ng melon at gulay, at madaling natamba ang ilang tao nang hindi man lang pinagpapawisan. Sa kasong ito, kung si Victoria at ang taong ito ay mag-away ng walang ingat, mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo sa huli. Marahil, ang Blanqui na ito ay hindi mas mahina kaysa sa 12 gwardya ng Sun Temple. Alam din ni Victoria na kapag may nagsaayos na pumatay sa kanya, siguradong magpapadala sila ng master dito. Wala silang dahilan para baliwalain ito kapag alam nilang ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay ang Platinum Warrior ng Sun Temple. Inaasahan mo ang tanong na ito. Aba, bago ka mamatay. Sa tingin ko kailangan ko munang masatisfy ang curiosity mo.
Ngumiti si Blanqui. Dahil tinanggal niya ang maskara ng pagbabalat kayo, ang kanyang simple at tapat na hitsura ay nawala ng tuluyan. Tila may tusong anyo sa karumal-dumal na ito, at dapat ay siya iyon. As usual. Sabihin mo, sabi ni Victoria sa malalim na boses. Huminga siya ng malalim, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang emosyon, ngunit, sa oras na ito, paano siya kumalma? Bagamat hindi pa nabubunyag ang pangalan ni Blanqui, ngunit unti-unting bumangon ang isang sagot mula sa puso ni Victoria. Sino ang nagpakilala sa mercenaryong grupong ito sa kanyang sarili? Alex Ilan. Si Alex Ilan ay isang mabuting kaibigan ni Victoria, ngunit isa ring mabuting kaibigan ng iba. Kapatid mo, sagot ni Blancy na ikinagulat ni Victoria, ibig sabihin, si Mr. George Hill, na tumawag sa iyo. Sarili niyang kapatid pala ang gumawa nito kay Victoria. No, it's impossible. It's impossible, umiling si Victoria. Pagamat may laman na siya sa kanyang puso. Nakuha ko ang sagot, ngunit nang mahayag ang tunay na mga resulta, nadama pa rin ni Victoria ang labis na hindi kapanipaniwala sa kanyang puso. Bakit? Bakit ginawa ng kapatid ko sa sarili niya? Halos maramdaman ni Victoria ang kanyang katawan maubos ang kapangyarihan ng mga manlalaban. Paanong nangyari Bakit ito? Bakit ito? Bakit ganon? Sa sandaling ito, mapatla at walang dugo ang magandang mukha ni Victoria. Siya ay nag-iisip na makahanap ng isang pagkakataon upang makitungo kay Blanqui. Ngunit nang ang kabilang partido ay nagbigay ng tunay na sagot. Sa oras na iyon, si Victoria ay walang puso na lumaban. Nadama niya na ang kanyang tatlong pananaw ay malapit ng mabaligtad, at ang buhay ay isang biro. Kuya, bakit ikaw? Maraming dahilan sa puso ni Victoria, ngunit hindi maibigay sa kanya ng kanyang kapatid na si George Hill ang sagot. Ang insidenteng ito sa De France Island ay isang laro laban sa Surui, ngunit hindi ito para kay Victoria. Isa rin itong bitag. Kung hindi alam ng kapatid niyang si George Hill ang napipintong kaguluhan sa islang ito, talagang pinatay niya si Victoria at hindi maniniwala. Hanggat ito ay isang normal na tao, na maaaring iugnay ang lahat ng ins at out ng usapin, malalaman niya kung ano ang nangyayari. Ang kapatid ni Victoria, si George Hill, ay hindi karaniwan. Kaya personal na tinitigan ni Victoria ang batch ng mga armas at ipinadala ang mga ito sa De France Island. Gayunpaman, bilang isang makapangyarihang figure sa Royal Military Industry Group, hindi na kailangan ni Victoria. Tingnan ang listahang ito. Ang ganitong uri ng maliit na bagay ay hindi niya nagagawa sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, dahil pupunta si Surui sa isla, palihim na pumayag si Victoria. Ang isang plano para sa kabanata ni George Hill ay nakumpleto ng maayos. Ngunit, ano ang susunod? Paano natin maaalis si Victoria nang hindi natin nalalaman? Napakasimple din ng diskarte ni George Hill, espesyal na hinanap niya ang magkakaibigan nilang kapatid na babae, si Alice Zillan, at ginamit ang kanyang mga mersenaryo para protektahan si Victoria. Pagkatapos ng lahat, si Alice Zillan ay may napakagandang relasyon kina George Hill at Victoria. Magkasama na silang lumaki simula pa noong mga teenager pa sila. Imposibleng magkaroon ng anumang pagdududa si Victoria tungkol sa Alice Zillan. Kaya, nang tanggapin ni Victoria ang proteksyon ni Blanqui, isang subordinate ng Arles Island, nang walang pag-aalinlangan, matagumpay na natapos ang kabanata 2 ni George Hill. At lahat ng kasunod ay lohikal na. Tapos na. Sa pag-aakalang alam ni George Hill na malapit nang magkudeta si Kling, ang buong sitwasyon sa De France ay magugulo. At sasamantalahin ni Blanqui at ng kanyang mga mersenaryo ang pagkakataong salakayin si Victoria pagkatapos barilin at patayin, sinisisi niya si Victoria. Mga subordinate ni Kling, masasabing napatay si Victoria sa kudeta na ito, at ang responsibilidad ay maaaring itulak ng lubusan. Perpekto, hindi ba? Isang walang putol na plano. Kaya lang, hindi inaasahan ni George Hill, na napagod sa organ na ito, na hindi matatapos ng maayos ni Blanqui ang gawain. Dahil sa strategist, lahat ay dahil sa strategist. Kung walang alarm text message mula sa military advisor, baka patay na si Victoria ngayon. Natupad na rin ang layunin niya sa pagiging kapatid. Hanggat walang Victoria, magagawa ni George Hill na dominahin ang British Royal Military Industry Group, at hindi mabilang na kayamanan ang dadaloy sa kanyang bulsa.
Ang yaman ay pangalawa, at ang pinakamahalaga ay ang pangungusap na iyon, ang kapangyarihan ay nagmumula sa bar aisles ng baril. May pinakamakapangyarihang military-industrial na grupo sa UK, at maaaring gumawa ng hindi mabilang na mga advanced na armas. Sa oras na iyon, sino ang makakapigil kay George Hill? Kabanata 2538. Ang tunay na mukha ng kahindik-hindik. The moment she realized the truth, talagang heartbroken si Victoria. Hindi niya talaga akalain na may gagawin talaga sa sarili ang kanyang biological brother, who share the same father and mother. At si Alice Ilan, isang mabuting kaibigan na aking magkasama mula pagkabata, ay talagang piniling gumanap bilang isang tigre. Lahat ba ng pagkakaibigan at relasyon ng pamilya sa mga karaniwang araw ay peke? Hindi kaya palagi silang nag-iinarte. Naisip ni Victoria ang lahat ng ito, at ang kanyang mga mata ay biglang namula. Sa totoo lang, ito ay dahil medyo matatag ang kanyang paghahangad. Kung hindi, kung lumipat ka sa ibang babae na may mahinang psikolohikal na kalidad, maaari kang direktang umiyak at masiraan pa. Beauty. Huwag kang umiyak, nahihirapan ako kapag umiiyak ka ng ganito. Blanqui said comforting words, but his hands were not honest. Ay nalalayan pa ng kaliwang kamay niya ang mga balikat ni Victoria. Hindi ibinuka ni Victoria ang kanyang kamay, tutal nasa dibdib pa rin niya ang baril ng kabilang partido. Tiningnan ni Blanqui ang magandang mukha at figure ni Victoria na matatawag na devil's curve, at may didisguise na katakawan sa kanyang mga mata. Napakaganda ng babaeng ito, ang kagandahan ay nagpapatibok ng kanyang puso, at ang kagandahan ay nagnanais na agad siyang masakop. Lumunok ng mariin si Blanqui. Sinusubukang alisin sa kanyang isipan ang mga kaakit-akit na kaisipang iyon, at pagkatapos ay sinabi niya, "Mahal na Miss Victoria, malapit na ang oras, dapat kitang ihatid sa iyong paglalakbay. Ihahatid na sana kita." Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Victoria, at biglang bumuhos ang mga luhang bumuhos sa kanyang mga mata. Nangingilid na ang mga luha sa pisngi ko. "No, don't do this." Umiling si Victoria at hinayaang malayang damaloy ang mga luha sa kanyang mukha. "Hindi mo ginagawa ito, inosente ako, hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali, bakit George gusto mong gawin ito sa akin? Kapatid ko siya. Hindi ko talaga maibigay sa iyo ang sagot na gusto mo, pero sa tingin ko ay baka dahil hinaranggan mo siya." Tama. Alam ni Blanqui na hindi niya kayang maglaan ng masyadong maraming oras, at handa siyang gawin ito. Sa oras na ito, ang Diyos ng araw na si Apollo ay nasa labas pa, at siya at si Victoria lamang ang nasa silid. Wala pang mas magandang hands-on na pagkakataon kaysa ngayon. Sa totoo lang, hindi sinabi ni Blanqui sa lahat ng kanyang mga nasasakupan nang tanggapin niya ang misyon sa pagkakataong ito. Sa takot na mabubunyag nila ang kanilang mga sikreto, at si Blanqui lang ang sinabi ni Arlex Ilan at ilang mga pinagkakatiwalaan ng mersenaryo. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-iingat. Ngunit kung ang layunin lamang ni George Hill ay alisin ang kanyang kapatid na si Victoria, kung gayon si Blanqui ay magkakaroon ng maraming pagkakataon na gawin ito. Ngunit hindi siya nakagawa ng anumang paggalaw sa lahat ng oras. At ang kanyang pagbabalat kayo ay napakahusay. Nang malapit na siyang malantad ay sinimulan niyang lagyan ng baril si Victoria. Ano ang ibig sabihin nito? Madali lang. Ito ay nagpapakita na ang misyon na dinadala ni Blanqui ay tiyak na higit pa sa pag-alis kay Victoria. May iba pa siyang layunin. Kaya lang pinili ni Blanqui na gawin ito sa mga oras na ito, hindi ko alam kung nakumpleto na niya ang ibang bagay. Ito pala, ang lahat ng ito ay para sa isang layunin, at ang lahat ng ito ay isang paunang binalak na layout, hindi ba? Ungol ni Victoria, namumutla din ang labi. "Paumanhin, Miss Victoria, hindi ko maibigay sa iyo ang sagot." Humisi si Blanqui. "Mister, baka maintindihan ni George Hill." Umiling si Victoria. Nakaka-disappoint talaga ang nangyari this time. Sa huli, sarili kong kapatid ang gustong makipag-ayos sa akin. Talaga bang hamarang siya? Nagsimulang isipin ni Victoria ang nakaraan. Sa kanyang opinyon, ang kanyang kapatid na lalaki ay tila walang ganoong kalaking ambisyon. Anong nangyayari dito? Hindi kaya nagtago si George Hill. Siya ba talaga ang kasabwat? Kung hindi, ano ang paliwanag sa mga pangyayari ngayon? Ang malaking lamig ay sumasalakay pa rin sa katawan ni Victoria, at ang lamig na ito ay nagpalamig sa kanya at sa parehong oras ay labis na puyat.
Alam ni Victoria kung anong klaseng sitwasyon ang kakaharapin niya, at kung patuloy siyang magpapanik ng ganito, mamatay na lang siya. Sa oras na ito, pinatatag niya ang kanyang kumpiyansa. At kailangan niyang bumalik sa UK anuman ang mangyari. Para tanungin ng personal ang kanyang kapatid. Pumunta at tanungin siya kung bakit niya inayos ang isang malaking laro para saktan ang kanyang sarili. Naiinis talaga si Victoria, meron pa siyang trans feeling, parang hindi naman totoo ang lahat ng ito. Sa kasong ito, ang mga bagay ay wala sa mga pagpipilian. Mayroon lamang isang paraan bago ang Victoria, at iyon ay upang mabuhay. At ang pinakamahalagang gawain upang mabuhay ay ang makatakas mula sa nguso nitong Blanqui. Biglang inabot ni Victoria ang kamay niya at nagpunas ng luha. Pagkatapos, ang sumunod niyang aksyon ay nagpalaki sa mga mata ni Blanqui. Ayokong mamatay, Blanqui, sabi ni Victoria. Naiintindihan ko, hindi ako papayag na patayin ka, napakagandang dilag, nakakalungkot kung mawala lang siya sa mundo. Tinabi ni Blanqui. Nako, sayang naman at hindi marunong magmahal ang kapatid mong si George Hill, at handa siyang pumatay ng napakagandang dilag, nababahala talaga ako para sa kanya, ngunit may gusto siyang sabihin pero natigilan siya. Dahil, inalis ni Victoria ang kanyang neckline, na inihayag ang kanyang snow white neck. Ang balat na maaaring masira sa pamamagitan ng mga suntok ay napakapinong anupat nagbubunga pa ito ng nakakasilaw na amoy. Ito ang pinakakatutubong tukso, ang pinakadirektang pangakit. Ito ay isang likas na hilig mula sa buhay, at nangangailangan ng napakalakas na paghahangad upang makipagkompetensya dito. Mula sa puntong ito, malinaw na walang ganoong paghahangad si Blanqui. Napalunok siya habang bumababa ang kanyang lalamunan matapos masilip ang puting nyebe na leeg ni Victoria. Sa mga oras na ito, napakatahimik ng hangin, kaya napakalakas at malinaw ng kanyang naglalaway na boses. Ito ay hindi upang sabihin kung gaano kalakas ang leeg ni Victoria kay Blanqui, ang talagang kaakit-akit ay ang susunod na maaaring gawin ni Victoria. Malinaw, ang malaking dilag na ito ay magpapatuloy na i-unbutton ang kanyang tuktok. Tumawa talaga si Brown sa naisip nito. Isang pagpapala ang mahulog mula sa langit. Hindi niya pinangarap na si Victoria, na laging determinado at matigas ang ulo, ay magboluntaryo sa kanyang katawan. Ito ay kung paano dumating ang isang kahangahangang buhay. Napabuntong hininga si Blanqui, at nagkaroon pa siya ng hindi totoong pakiramdam. Huwag kang tumigil, magpatuloy ka. Napangiti si Blanqui at nakatutok sa dibdib ni Victoria. Tila tahimik ang panahon sa labas at hindi nagmamadali ang alon. Napakagandang bagay din na gumugol ng 10 minuto kasama ang magandang babae na ito. Sa isiping ito, napalunok muli si Blanqui. Inipit ni Victoria ang zipper sa neckline at dahan-dahang ibinaba. Habang binubuksan niya ang zip, pinananatili niya ang kanyang mga mata kay Blanqui. Ang konsentrasyon ng huli ay malinaw na napakahirap. Tinangkilik niya ang matayog na arko na nakatingin sa kabilang panig, ngunit hindi niya napansin ang mga mata ng kamatayan ni Victoria. Pinananatiling mabagal ni Victoria ang zipper hanggat maaari, dahan-dahang naghahanap ng mga pagkakataon. Sa wakas, nang hilahin ng kanyang kamay ang zipper sa kanyang dibdib, huminto siya. Actually, kahit nabuksan ng husto ang zipper, hindi masyadong nakikita ni Blanqui ang scenery. Sa bagay, naka-black tight-fitting short sleeves pa si Victoria sa loob nitong black battlesuit na masasabing naka-block. Seryoso, sa karamihan ay makakakita ka ng ilang mga kurba. Nang gusto ni Blanqui na himukin si Victoria na kumilos ng mas mabilis. Bigla niyang nalaman na ang kamay ni Victoria ay biglang lumipat sa kaliwa, at pagkatapos ay hinawakan ang barrels ng assault rifle. Bago ito, ang mga assault rifles ay palaging nasa dibdib ni Victoria. Sa pagkakataong ito, siya ay nahuli niya. Nagulat si Blanqui. Siya ay nahuhumaling sa kagandahan, at ang kaibuturan ng kanyang katawan ay handa ng kumilos. Gusto niyang tanggalin ang kanyang pantalon at itinapon ang sarili kay Victoria. Ang mga pisikal na impulses ay nagdulot din ng pagbaba ng kanyang mga panlaban sa isip. At ang kanyang atensyon ay lumipat sa ibang direksyon. Kahit na sa oras na ito, malapit na niyang makalimutan na mayroon siyang isang assault rifle. Tinubukan niyang hilahin ang gatilyo, ngunit ang barrels ay nasalo ni Victoria at itinulak sa isang tabi. Pagkatapos, bumagsak ang katawan ni Victoria sa mga braso ni Blanqui. Ang pagkilos na ito ay parang suporta ni Bahiquan. Ibinigay ito ni Surui kay Victoria.
Ang paglipat na ito ay maaaring mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit kung ito ay pupunan ng mga taon ng pagsasanay, tiyak na magbubunga ito ng magagandang resulta. Parang ngayon. Sa ilalim ng banggaan na ito, ang katawan ni Blanqui ay natisod ng ilang metro pa atras. Hanggang sa dumaikit ang likod sa dingding. Kung hindi dahil sa kanyang magaspang na balat at makapal na laman, natatakot akong iluwa ni Victoria ang dugo sa kanya. Si Victoria, isang batang babae na mukhang Miss Lan, ay maaaring magkaroon ng napakalakas na puwersa ng pagsabog, at maaari pang ang kumpletuhin ang gayong mabangis na suntok. Naramdaman ni Blanqui ang paninikip ng dibdib at kakapusan ng hininga, ngunit bago pa niya mahawakan ang kanyang dibdib, nasukan na ang mahahabang binti ni Victoria. Ang mga binti ng Platinum Warrior ay sikat na sikat, at ang bilis ay napakabilis. Sunod-sunod ang mga anino ng mga binti. Pagamat malakas si Blanqui, maaari lang siyang mag-parry sa oras na ito. Sumakit ang buong katawan ni Blanqui sa pagkakasampal, nagpakawala siya ng dagendong, at pagkatapos ay sinuntok ng malakas, na tinamaan ng malakas ang balikat ni Victoria. Si Victoria ay isang babae pagkatapos ng lahat. At siya ay hindi maihahambing sa isang lalaki na may ganap na lakas. Natisod siya ng ilang hakbang sa suntok na ito, at pagkatapos ay nahulog sa balkonahe. Lalong naging mabangis ang ekspresyon ni Blanqui, at ang simple at tapat na tingin noon ay tuluyan ng nawala. Damhuman, lakas ng loob na paglaruan ako, hahayaan kitang mamatay. Umungol siya, saka biglang tumalon at sumugod sa katawan ni Victoria. Ang bigat at lakas niya, kasabay ng lakas ng kanyang pasulong na tulak, kung totoo ang suntok na ito, maaaring direktang pumatay kay Victoria. Sa ngayon ay hindi pa nakakabangon si Victoria mula sa lupa. Sa bilis niya, mahirap iwasan ang atake ng kalaban. Nang makitang tatama na sa ulo ni Victoria ang kasing laki ng kaserola ni Blanqui. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hindi pa rin nakaground na figure ni Blanqui ay bumagsak, at pagkatapos ay hindi na rin siya makasugod, at lumipad pabalik sa ere. Kabanata 2539. May pagdududa pa. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ng bombahin ni Blanqui si Victoria ng isang malakas na suntok. Isang itim na tali ang biglang nakapulupot sa kanyang leeg. Agad na humigpit ang tali, at maging ito ay na-deform ang kanyang leeg. Ito ay Tsurui. Ang itim na tali na iyon ay eksakto kung ano ang pinanggalingan niya sa dulo ng 4 na talim na tinak. Sa kritikal na sandali na ito, nagpakita si Tsurui na parang Diyos, at iniligtas si Victoria. Na hindi pinangarap ni Blanqui na mangyayari ito. Na-provoke siya ni Victoria, at wala siyang panlaban sa likod niya. Ang trachea ay mahigpit na pinigilan, dahilan upang ang itim na mukha ni Blanqui ay agad na namula, at ang kanyang mga eyeballs ay nakausli. Sa sandaling ito, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan, at iyon ay tapos na. Napakalamig ng mukha ni Tsurui, at bigla niyang hinaila ang tinik ng militar sa kanyang kamay. Kaya, lumipad pa atras ang malaking katawan ni Blanqui. Katutubo niyang hinawakan ang kanyang leeg gamit ang dalawang kamay, at talagang walang posibilidad na magdepensa sa kanyang likuran. Ikinuyom ng kanang kamay ni Tsurui ang kanyang kamao at hinampes ito pasulong. Nagkaroon ng muffled thud, at may malakas na crack na tunog mula sa likod ni Blanqui. Gumamit ng sapat na lakas ang suntok ni Tsurui. Ang likod ng muscle tower na ito ay kitang-kitang lumubog. Si Blanqui ay may ganang samuka ng dugo. Ngunit, dahil ang leeg ay nasakal pa, ang dugo ay umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit hindi niya ito mailuwak kahit anong mangyari, sa halip ay nabulunan siya sa kanyang trachea. Hindi maaaring maging mas hindi komportable si Blanqui sa sitwasyong ito. Gusto niyang umubo ng marahas. Ngunit ang mas kaunting oxygen ay naging dahilan upang hindi niya magawa ang isang bagay na kasing simple ng pag-ubo. Hindi na siya binigyan ni Tsurui ng isa pang pagkakataon, at muling tumama ang tamang suntok. Bang! Ang kamao at likod ng ulo ni Blanqui ay mahigpit na nagkadikit. Ang tunog sa sandaling ito ay parang pakwa na pinasabog. Nabukol din ang likod ng ulo niya. Nakita kong biglang nanlaki ang mga mata ni Blanqui, at ang masakit na ekspresyon ay tila nagyelo sa sandaling ito. Pagkatapos, dalawang dugo ang umagos mula sa kanyang mga mata, mukhang lubhang nakakatakot. Hindi na nagpaputok si Tsurui. Inunat niya ang kanyang kamay at mahinang itinulak ang likod ni Blanqui. Dahil dito, ang malaking lalaking ito na may bigat na 200 pounds ay direktang itinulak pababa at tumama sa lupa ng malakas.
Ang suntok ni Surui ay naging gulo ng kanyang utak. Hindi na mabubuhay. Tinapakan niya ang katawan ni Blanqui na medyo nanginginig pa, saka naglakad palapit kay Victoria, iniunat ang kamay, at hinayla siya patayo sa lupa. Ayos lang, kasalanan ko ang lahat. Kinuha ni Surui si Victoria sa kanyang mga bisig. Niyakap ng huli si Surui ng mahigpit gamit ang kanyang backhand, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Medyo delikado ngayon, sabi ni Victoria habang nakahiga sa balikat ni Surui. Ang kanyang mga salita ay tila kalmado. Ngunit ang kanyang puso ay hindi kalmado. Kung hindi nagpakita si Surui, baka ngayon lang siya binugbog ni Blanqui hanggang sa mamatay. Ang itim na lalaking ito ay halatang nakatago isang master na may mahusay na lakas at isang napakabilis na kasanayan. Kumpara sa ganitong uri ng tao, si Victoria ay likas na mahina sa mga tuntunin ng lakas. Ang mga taong may ganitong mga kasanayan ay bihira sa buong madilim na mundo ng kanluran. Ang lakas ni Blanqui, kahit na ilagay sa Temple of the Sun, ay sapat na para may rank sa 12 Guardians. Kaya naman, nagpadala si Alasila ng ganoong master para patayin ang sarili, na lalong nagpalamig sa puso ni Victoria. Niyakap ni Surui si Victoria, kitang-kita niya na tila nanlamig ang katawan ng kabilang partido. Uli na ako. Ang tono pa rin ni Surui ay sisihin sa sarili, kung hindi niya hiniling kay Victoria na pagsabihan si Blanqui, hindi sana nangyari ang ganoong mapanganib na sitwasyon. Nang makita ni Surui na ipinasa ni Victoria ang text message mula sa military advisor, agad niyang napagtanto na hindi ito maganda. Nagmamadali siyang bumalik mula sa dalampasigan at hinanap ang paligid ng villa ng mahabang panahon. Hanapin si Victoria sa master bedroom. Kung mahuhuli siya ng kalahating minuto, mapapahamak ang kahihinatnan nito. Ayos lang, ayos na ang lahat. Marahan na hinaplos ni Surui ang likod ni Victoria, na para bang gusto niyang gamitin ang simpleng aksyon na ito para pakalmayan ang kanyang kalooban. Apollo, hindi ko talaga maintindihan, bakit nila ginagawa ito sa akin. Sa mga balikat ni Surui bilang suporta, ang bilog ng mata ni Victoria ay nagsimulang mamula muli. Si George Hill ay aking kapatid, at si Arlie ang aking mabuting kasosyo, ngunit sila. Nagsanib puwersa sila na saktan kita. Napabuntong hininga si Surui sa kanyang puso. Sa totoo lang, kasing talino ni Surui. Pagkatapos niyang makita ang text message mula sa military advisor, naisip niya kaagad ang mahalagang puntong ito. Palagi niyang naririnig ang tungkol kay Victoria at sa kanyang kapatid na si George Hill. Napakaganda ng relasyon. Pero ngayon parang undercurrent na rin ang ganoong relasyon ng magkapatid. Ang susunod na perpektong laro ni George Silbo ay malinaw na ganap na mapupuksa si Victoria. Siguradong may relasyon itong magkapatid. Sa ilang mga aspeto, ang tubig at apoy ay hindi magkatugma. Huwag kang mag-alala, pahinga muna tayo, ayusin natin ang mood, at dahan-dahang imbestigahan ang bagay na ito, paano na? Sabi ni Surui. Pero ngayon, saan siya magkakaroon ng oras para magpahinga? Napakakomplikado ng sitwasyon sa isla at napaka-urgent ng sitwasyon, kailangang palakasin ni Victoria ang sarili. Ang pagiging ang pinakamalapit na kamag-anak ay sumaksak ng kutsilyo. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi madali para sa sinuman. Mayroon lamang isang paraan upang pagalingin ang sugat ng kaluluwa. At iyon ang oras. Magkaiba ang personalidad ni na Victoria at Yamamoto Kyoko. Siya ay hindi gaanong malupit kaysa sa huli. Kung ganoon din ang nangyari kay Yamamoto Kyoko, maaaring magpaputok na lang siya ng ilang kabibi sa lugar kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Siyempre, si Kyoko Yamamoto lang ito bago ang kanyang amnesia. Pagkatapos ng kanyang amnesia, medyo nagbago ang kanyang pagkatao. Mag-isip sa ibang posisyon. Kung si Surui ay pinagtaksilan ng kanyang military advisor, kakailanganin din niya ng mahabang panahon para makabawi. Kaya, sa kasalukuyang estado ng Victoria, talagang hindi angkop na lumahok sa anumang laban. Ang kanyang kalooban ay seryosong makakaapekto sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban. At ang kakulangan ng isang sandali ng konsentrasyon ay maaaring magdulot ng kanyang pagbabante sa kanyang buhay. Mula ngayon, putulin ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay George Hill, at mananatiling naka-on ang iyong mobile phone, ngunit kahit paano makipag-ugnayan sa iyo si George Hill, huwag kang sumagot, sabi ni Surui. Gulong-gulo ngayon si Victoria, at halatang wala siyang balak mag-isip. Ngayon si Surui ay dapat na magkusa na gumawa ng mga desisyon para sa kanya.
Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang paglalakbay ni Surui sa Ile-de-France ay naging mas mahirap. Tinabi ni Victoria. Apollo, gusto kong samahan mo ako, ngunit ngayon, mayroon kang mas mahahalagang bagay. Ang pangungusap na ito ay medyo hindi inaasahan ni Surui sa labas. Hindi niya inaasahan na mapapanatili pa rin ni Victoria ang malinaw na pag-iisip sa mga oras na ito. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Tungkol sa isang military advisor ang pinag-uusapan mo. Oo, tinabi ni Victoria. Dapat kang makahanap ng isang militar na tagapayo ng mabilis. Dahil makontak niya tayo, ibig sabihin ay ligtas na siya ngayon, at hindi na niya dapat hayaang ma-accident muli. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, sige, sumama ka sa akin ngayon, hahayaan kong umalis sina Daniel Sharp at Junko. Sasamahan kita. Bago pa siya matapos magsalita, binuhat niya si Victoria at diretsyong tumalon mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Sa pagkakataong ito, pagkalapag ni Surui, nakita niya ang mga bakas na iniwan ng military advisor. Kung ang yapot na iyon ay isang dibisyon ng militar, kung gayon maaari itong ipaliwanag. Nais ng 5 mersenaryong iyon na samantalahin ang kahinaan ng sarhento para magplano laban sa kanya. Ngunit nalaman ng sarhento na maaaring wala siyang sakit sa oras na ito, at isang galaw ay direktang nabali ang leeg ng mga mersenaryong ito. Sa lakas ng dibisyon ng militar, dapat na posible na gawin ang lahat ng ito. At ang pagtakbo ng dibisyon ng militar ay tiyak sa talampakan ng kanyang mga paa. Tiningnan ni Surui ang mga tangkay ng damo na natapakan, ibinalik ang dating larawan sa kanyang isipan, at ang eksenang nangyari ay nagsimulang dahan-daang magkatugma. Kaya lang, may mga pagdududa pa rin si Surui. Kung hinawakan ng military advisor ang 5 taong iyon, wala nang sinuman sa paligid ang maaaring magbanta sa kanyang buhay, ngunit bakit siya nagpal-AS? Sa pag-iisip ng lahat ng ito, umiling si Surui, pagkatapos ay niyakap si Victoria at pumunta sa gilid ng kotse. Anong problema? Alam na alam ni na Junko at Daniel Sharp ang abnormalidad ni Victoria, at inilagay ni Surui ang huli sa kotse. Siya ay masama ngayon, kaya manatili sa iyo. Sundan mo siya. Kaya, maikling ipinaliwanag ni Surui kung ano ang nangyari. Ang mga kababaihan ay palaging mas mabilis na makiramay, at sa kasong ito, sinabi kaagad ni Daniel Sharp. Ibigay mo sa amin si Victoria at makatitiyak ka. Sa oras na ito, alam nilang lahat na kailangan nilang patatagin ang likuran ni Surui at hayaan siyang harapin ang kaaway ng walang abala. Nadama ni Daniel Sharp na responsibilidad niya ito. Ito ang kanyang pag-unlad. Sa maraming bagay, nagsisimula na ngayong mag-isip si Daniel Sharp mula sa pananaw ni Surui, at handang kumilos dito. Kahit na ang anak na babae ni Zeus ay medyo pabaya kung minsan, siya ay maaasahan pa rin sa mga kritikal na sandali. Salamat, seryosong sabi ni Surui. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay hindi magalang, ngunit taos pusong pasasalamat. Mapalad din na nasa tabi nila sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang, kung mabubuhay pa si Surui ngayon ay hindi pa nakikita. Matapos iset up pansamantala si Victoria, pumunta si Surui sa gilid at iminuwestre si Holman. Sa sandaling nakita niya ang tingin ni Surui, agad na naintindihan ni Holman. Sa sandaling iwagayway niya ang kanyang kamay, higit sa 100 tao mula sa Temple of the Sun ang tumayo ng sunod-sunod. Sa puntong ito, nasa kanilang mga kamay na ang kanilang mga punyal. Sige, tumahimik ka, sabi ni Surui. Pagkatapos ng mga taon ng pagtutulungan, ang taas na pagkakaunawaan sa pagitan nila ay naging lubhang mataas. Kadalasan, kayang ipaintindi ni Surui sa mga nasasakupan na ito kung ano ang gagawin sa isang tingin lang. Ang mga mersenaryong ito na dinala ni Victoria ay walang paraan upang sabihin kung saang posisyon sila nakatayo. Kahit na hindi nila patayin lahat, dapat silang kontrolin isa-isa. Hindi dapat hayaan ni Surui na mangyari muli ang mga panganib na dinanas ng dibisyon ng militar at Victoria. Kabanata 2540. Ang military master ay isinara. Personal na kinuha ni Holman ang mga elite ng Temple of the Sun. At ang mga mersenaryong iyon ay natural na imposibleng labanan. Maliban sa ilang tao na lubhang nakipaglaban upang patayin, ang iba ay masunurin. Sumuko ang kamay. Gayunpaman, sa mga sumuko, maaaring mayroon ding ilang mga pinagkakatiwalaan ni Arlilan, na malamang na alam ang tungkol sa pagpatay kay Victoria.
Inutusan ni Surui ang lahat ng mga taong ito na igapos ng kanilang mga kamay at paa at ikulong. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng De France affair. Habang nakikitungo si Holman sa mga mersenaryo, si Surui ay hindi nakaimik, at sinimulan niyang tawagan ang tagapayo ng paulit-ulit. Gayunpaman, tulad ng nangyari sa military advisor sa simula, hindi makalusot si Surui kahit anong mangyari. Tira nga ang call function ng cellphone ng military officer. Sa totoo lang, parang matagal na, pero wala pang 10 minuto mula nang makita ng kabanata Surui si Victoria na muling nag-post ng text message mula sa military advisor. Sa desperasyon, si Surui, na sabik, ay nakapagpadala lamang ng text message sa mobile phone ng military division. Master, nasaan ka? Hahanapin kita. Gayunpaman, naghintay si Surui ng 10 minuto habang hawak-hawak ang kanyang telepono gamit ang pawis na mga kamay, at hindi siya nakatanggap ng tugon mula sa master. Tumugon ng mabilis, patuloy na tinapik ni Surui ang pinto ng kotse gamit ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng pagkabalisa. Kasabay nito, ang strategist ay naglalakad sa gitna ng mga bundok at kagubatan. Tila higit na bumuti ang kanyang kalagayan. At hindi na siya kasing hina ng dati, bagamat ang kanyang mga yapak ay tila walang kabuluhan, ngunit ang paglalakad ay malapit din sa isang estado ng kagaanan. Inilabas ng strategist ang kanyang mobile phone at tiningnan ito. Baka walang signal base station sa paligid kaya wala man lang signal ang mobile phone. Sana natanggap ni Victoria ang aking mensahe, sabi ng sarhento. Sa kabutihang palad. Nang salakayin siya ng 5 mersenaryo. Medyo nabawasan ang sakit ng strategist, kung hindi niya magagawang patayin ang iilang mga tao sa isang hit. Imposible ring mag-iwan lamang ng kaunting baka sa damuhan. Kung masakit pa, tumalo ng military advisor mula sa 2nd floor, siguradong mahuhulog ito sa damuhan at hindi na makabangon. Kaya lang, ang strategist ay mayroon pa ring napakahalagang bagay na dapat gawin, kaya hindi na siya makakabalik para suportahan si Surui. Tama ang hula ni Surui, kahit alam ng military advisor na maaari siyang magkasakit sa panahong ito, may dahilan pa rin siya para pumunta sa isla. Ang maskarang asul ang mukha at pangil na laging kasama niya ay hindi nakasuot sa kanyang mukha. Nagpahinga ang sarhento pagkatapos maglakad sa isang kalsada sa bundok. Para sa kanyang kasalukuyang physical fitness, hindi madaling maglakad ng malayo. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang strategist ay tumingin sa tuktok ng bundok, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong. Buti na lang at natapos na rin ang sakit na tumagal ng ilang araw. May masamang premonition din ang strategist sa kanyang puso. Noong nakaraan, ang ganitong uri ng sakit ay hindi magtatagal, at hindi rin ito magiging napakalubha, ngunit ang dalas ng kamakailang mga pag-atake ay tumaas ng malaki, at ang sakit ay halos dumb-oval. Ang problemang ito ay dapat malutas. Kung hindi, ang buhay ay maaaring maapektuhan. Gayunpaman, alam ng dibisyon ng militar na ang pangkat ng medikal na binubuo ng pinakamahusay na mga doktor sa Estados Unidos at China ay nabigo na lutisin ang kanilang sariling mga problema, may makakalutas ba en? Ito. Sa totoo lang, tinanggap na ng strategist ang kanyang kapalaran, pero gusto pa niyang lumaban muli. Alam niyang baka hindi niya makakasama ng matagal ang kanyang mga kaibigan. Kaya lagi siyang nag-aatubili na tanggalin ang kanyang maskara. Mas gusto niyang ipakita sa mga tao ang imahe ng berdeng mukha at pangil. Hindi nais ng strategist na magdala ng walang katapusang kalungkutan sa kanyang mga kaibigan pagkatapos niyang umalis. Siguro, hindi nila alam ang tunay nilang mukha, at malapit na nilang makalimutan ang sarili nila sa hinaharap. Siyempre, wishful thinking lang ito ng military advisor. Saan man siya magpunta, mapunta man siya sa ibang mundo o hindi, ang kanyang matalinong imahe ay palaging mananatili sa alaala ng mga tao, at ito ay magdadala pa rin sa mga tao ng lasa ng di matinding espiritu. Umiling ang sarhento. Ang mga tao, pagkatapos ng lahat, ay hindi maaaring makipagkompetensya sa pagitan ng langit at lupa. May mga panghihinayang pa rin sa puso niya. Ginoo, Chanji. Ang iyong matandang lalaki ay minsang nagpahayag na hindi ako mabubuhay hanggang 20 taong gulang, at ito ay ilang taon na ngayon. Sabi ng military advisor sa sarili habang naglalakad. Kaya lang, kung ang laman ng sinabi niya, kung kumalat, siguradong nakakaloka.
Hindi ko inaasahan na ang misteryosong matandang lalaki na ipinasa sa pinakamataas na antas ng Chinese martial arts ay nakakita ng isang master ng militar at nagsabi pa ng ganoong bagay. Minsan mong sinabi sa akin na huwag akong hayaang ibahagi sa iba ang balitang ito. Itinago ko ang sikretong ito sa loob ng halos 30 taon. Sabi ng sarhento. Nakatingin sa maskara sa kanyang kamay, pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga. Hindi ko alam kung hanggang kailan may tatago ang sikretong ito. Ang sino mang hindi malapit sa kamatayan ay hindi malalaman kung gaano niya kanais-nais na mabuhay sa sandaling iyon. Kahit na higit sa 10 taon na ang pag-iisip ng strategist. Nang ang paghihirap ng karamdaman ay lalong nagpasakit sa kanya. Nalaman ng strategist na wala siyang kinalaman sa mundong ito, mga tao at mga bagay sa mundong ito. Puno ng walang katapusang nostalgia. Anyway, ang pamumuhay ay isang magandang bagay. May umaagos na batis pababa mula sa bundok na napakalinaw. Isa itong bihirang tubig sa bukal ng bundok ngayon, at ito ay ganap na walang polusyon. Nang makita ang malinaw na batis na ito, ang mga mata ng sundalo ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagpapalagayang loob. Siya ay tumingkayad, hinawakan ang bukal ng tubig sa magkabilang kamay, at hinugasan ang kanyang mukha. Ang masakit na pahirap ay unti-unting nawala, na nagbigay daan sa kanyang pisikal na lakas na unti-unting gumaling. Ang malamig na tubig sa bukal ay tumago sa kanyang balat, at ang mood ng opisyal ng militar ay nagsimulang bumuti. Uminom pa siya ng ilang lagok ng tubig sa bukal at naramdaman niya ang pagbawi ng kanyang pisikal na lakas. Ituloy na natin. Itinaas ng sarhento ang sarili, sumulong muli, at naglakad sa mga palumpong. Wala talagang daan sa unahan, at hindi ko alam kung paano hinuhusgahan ng strategist ang destinasyon. Kahit na ito ay isang chismis, sa tingin ko, kailangan kong kumpirmahin ito. Naikuyom ng strategist ang kanyang mga kamao. Habang naglalakad, nalaman ng military advisor na patuloy na nagriring ang kanyang cellphone. Ang lahat ng ito ay isang tunog ng notification para sa pagtanggap ng isang text message. Pumunta na ang sarhento sa lugar kung saan may signal. Pagtingin sa ibaba, lahat ng mga mensahe ay ipinadala ni Surui, at ang mga linya ay puno ng walang katapusang pangangailangan ng madaliang pagkilos. Nasaan ka? Bilasan mo at sumagot. Guro, makipag-ugnayan sa akin sa sandaling makita mo ang balita. Isang dosina o higit pa sa isang hilera, na lahat ay magkatulad. Gayunpaman, mayroong isa na nagpaningning sa mga mata ng opisyal ng militar. Sumulat si Surui. Guro, nasaan ka man, ano man ang iyong gagawin, dapat mong tandaan na tayo ay magkakapatid habang buhay. Kapag may na-encounter ka, hindi mo kaya ang sarili mo, I will come help you share. Magkapatid tayo. Binigyang diin ni Surui ang mga kapatid ng 2 beses na magkasunod. Sa pagtingin sa mga salitang ito, bahagyang umangat ang sulok ng mga labi ng military advisor, at talagang ngumiti siya, na parang nag-iisip ng isang bagay na napakasaya. Kapatid mo ba talaga ako? Nakangiting sabi ng opisyal ng militar sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay dahan-daang kumikibot sa screen ng telepono, tumpak na natama ng susunod na linya ng mga titik. Mahuhusgahan sa aksyon na ito na marami nang nakabawi ang dibisyon ng militar. Apollo. Ang susunod na dapat mong gawin ay maghintay sa lugar. Naghihintay sa posibleng pag-atake ni Marshall. Ngunit kailangan mong maniwala na kahit na napakahalaga mo sa kanya, mas mahalaga siya sa kanyang sariling buhay, ngayon na ang signal mula sa defense ay naibalik. At ang presyon mula sa internasyonal na komunidad ay nagsimulang tumaas. Sa kasong ito, hindi siya maaaring magtagal. Kung mananatili ka, siya ang magkukusa para umatras. Tungkol dito hindi mo na kailangang bigyang pansin ang mga susunod na salungatan sa pagitan ng 3 pangunahing tribo sa isla. Ito ay ang kanilang panloob na gawain. Gaya ng dati, napakaingat na nagsalita ang strategist, nagpa siya kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ng opisina kay Surui ang lahat tungkol dito. Tinuri niya ang sitwasyon ng lubusan, upang si Surui, na medyo nalilito, ay makapagpatuloy sa paglalakad sa direksyon na kanyang itinuro. Matapos isulat ang talatang ito, nang pipindutin na ng strategist ang send button, naisip niya ito, pagkatapos ay nagsimula ng isa pang talata, at idinagdag. Apollo. Huwag kang mag-alala sa akin, may gusto akong gawin, sa sarili kong pangalan, hindi in the name of the Temple of the Sun. This matter is not delikado, so you can just wait for me where you are.
Pagkatapos ay type ang mga salitang ito, isang kinang ang lumitaw sa mga mata ng strategist. Matigas na kulay. Pinindot niya ang send button at saka pinatay ang phone. Apollo, swertehin mo ako, sabi ng strategist. Tumingin siya sa malayo at ang imahe ng isang matandang lalaki ay lumitaw sa kanyang mga mata. Senior Chanji, lahat sila ay nagsabi na maaari mong bilangin ang langit at ang lupa, ngunit hindi mo ako lubos na maasahan. Feeling. Siguro, madodoble ko ang edad na 20 binanggit mo. Na parang alam na ito ay tila hindi malamang, ang dibisyon ng militar ay muling umiling, na nagsiwalat ng bakas ng pag-aalipusta sa sarili. Nag-aalalang naghihintay si Tsurugi. Sa oras na ito, biglang lumiwanag ang screen ng telepono, at isang text message ang lumabas. Ibinalik ng tagapayo ng militar ang mensahe. Tuwang-tuwang sinara ni Tsurugi ang pinto ng kotse. Gayunpaman, matapos basahin ang impormasyong ito, muling nagdilim ang kanyang kutis. Guro, ano ang iyong ginagawa? Tinitigan ni Tsurugi ang mga salita sa screen, huminga ng malalim, at pinisil ang ilang salita sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Tinatrito mo ba ako bilang isang tanga? Malinaw, ang pangungusap na, ang bagay na ito ay hindi mapanganib, na sinabi ng strategist ay may kahulugan ng pagtatago nito. Gusto kong bigyang diin ang pangungusap na ito, gusto kong payapain si Tsurugi, ngunit ito ay may kabaligtaran na epekto. Walang pilak na 300 tail dito. Ayon sa ugali ng mga tagapayo ng militar. Ganap na walang diin sa panganib o hindi panganib. Sinabi niya na ito ay hindi mapanganib ngayon, na nangangahulugan na ang bagay na ito ay lubhang mapanganib. Master, ikaw bastard. Tinuntok ni Tsurugi ang pinto ng kotse, at ang pinto ng kotse ay nagkaroon pa ng marka ng kamao. Alam niya kung ano ang iniisip ng strategist. At ayaw niyang makipagsapalaran siya sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi inisip ni Tsurugi na siya ay isang taong sakam sa buhay at natatakot sa kamatayan. Ang strategist ay ang kanyang mabuting kapatid, nakaraan. Kapag nakita kita, kailangan kitang suntukin ng 2 beses para mawala ang galit. Napakamatuwid sa sarili. Mapait na sabi ni Tsurugi. Sa oras na ito, tinawagan ni Tsurugi si Hawkang. Maaari mo bang subaybayan ang lokasyon ng tagapayo ng militar? Nag-aalalang tanong ni Tsurugi. Sa sandaling ito, ang henyong programmer na ito ay halos ang huling pag-asa ni Tsurugi. Kung kahit siya ay hindi makahanap ng isang military advisor, walang kinalaman si Tsurugi. Si Hawkang ay nagtap sa harap ng computer, at pagkatapos ay sinabi, Sir, hindi ko pa rin matrack, hindi ko mahanap. Bakit? Ang mobile phone ng opisyal ng militar ay hindi mo pa unang na-install. Mayroon ka bang software sa pagpoposisyon? Hindi ba pwedeng mahanap mo siya basta may signal? Ngayon kinumpirma ko na may signal siya. Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Tsurugi. Sir, tama ka, pero kailangan i-on, at ngayon, parang ang cellphone ng military officer, parang medyo mahirap ang tono ni Hawkang. Naka-off siya.